Pag-aaralan natin ngayon ay kung paano gumagana itong LVD o low voltage disconnect. Ito ay ginagamit sa mga small setup ng mga solar. Yung mga nagdi-DIY madalas makita itong module na ito. Itong module na ito ay may product name na alam ko kung kita. Product name na zoom in natin. XH M609. Ayan, yan ang kanyang product name. O yung tinatawag na LVD, low voltage disconnect. Kasama nitong LVD na ito ay meron siyang kapartner na makikita nyo sa mga nag-assemble ng solar na small setup, itong relay. Ang relay na ito ay 12 volts at may 100 amps na capacity. Ayan. Tapos ito ang kanyang connection. Ayan. Meron siyang numero dito. Ewan ko kung makikita ninyo. Itong side na ito ay 87. Itong tornilyuhan na ito. At itong side na ito ay 30. 30 ang numero. At itong side na ito, itong may puting wire. Ito ay 85. At itong may yellow wire ay 86. Yan. Itong relay na ito ay madalas na ginagamit sa mga sasakyan, yung mga 4 wheels. Ginagamit nila ito sa mga ignition system. Kapag ka in-start sa sasakyan, i-connecta nila ito sa starter. Yan. Sa susian, tapos sa starter. Yan. Itong relay na ito. Paano ba ang koneksyon nitong LVD? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Mapapansin niyo, meron ako rito power supply. Ito ay 12 volts at adjustable. Pwedeng bumaba ang voltahe, pwedeng tumaas. Adjustable yan. Yan. Ito ay AC to DC. AC ito sinasaksak sa ordinaryong saksakan, yung 220. At lalabas naman dito, kukonvert siya sa DC. Yan. Ito ay yung quick connector. Yan, jumper ko lang yan. Papunta rito yan. Yan DC na yan, papunta rito. Sa input, yan pumapasok yung 12 volts. Mapapansin niyo bakit napakaraming wire dito. Yan ay pinagsama ko lang. Yung pinakamarami rito ay 3 wire. Mga negative lang yan ito. Itong side na to, itong tornilyo na to, negative, at ito ay positive. Dalawa lang yan. Meron namang makikita nga indicator dito na plus, minus. Yan sa magkabilang gilid. Tapos yung kanyang output, ito yon. Ito yung kanyang negative, ito yung kanyang positive dito sa side na to. Ayan. Yung connection niya ay pumunta dun sa relay. Ayan. Dun sa ilalim na to. Yung 85, 86. Ayan, 85, 86. Alam mo polarity ito. Kahit magkapalit yan, kahit ito dali mo rito, ito dali mo rito, walang problema. Walang polarity yan. Tapos ito yung positive. Pinuputol niya lang yung linya ng positive. Kung mapapansin niyo, itong isa na to dumiretso rito sa positive. Ayan. Live yan, may linya yan. Dito mapuputol yan. Ito ang pumuputol sa linya na to. Ito. May relay din ito. Ito ay 10 amps. Ang relay ito, kaya hindi ito pwedeng gamitin sa matataas na load. Hanggang 10 amps ang maximum nito. Pagkatapos dito, ito ay yung linya na isa pang positive.
Pagka na-connect na, lalabas na dito yung positive. Kaya kung mapapansin niyo, may ilaw dito. Ito ay indicator light. Yan. Sa mga ginagamit to sa mga sasakyan, madalas nyo makita siguro sa mga sasakyan na pang pasaheros, yung PUJ, sa mga owner yan. Minsan sa mga lumang kotse, ginagamit yung mga project car yan. Itong indicator light na yan, 12 volts yan. Tapos meron ako ritong computer pan, PC pan yan, 120 ang diameter, 120 cm. Kinoneksyon ko siya, bali kung nito 4 pin. Hinanap ko lang yung negative at positive niya sa mga sensor yan. Yung dalawang natira, ito lang yung positive negative ang kinuha ko. Ayan. Tapos pagka sinaksak natin, may indicator dito yan. Ayan dito. Lalabas yung voltahe na kinukuha, pumapasok sa kanya. Dito. Ito naman yung selector niya, yung mga buton. Ito yung pataas, ito yung pababa, kung paano mo ipoprogram. Ayan. Tapos may indicator doon. Pag nakakonect, ilaw. Pag na-disconnect, mawawala ilaw. Ganon siya. Ganon din dito. Pag na-disconnect, patay ang linya rito. Mawawala rin ang ilaw na to. Makikita niyo mamit. Ipapakita ko kung paano isineset itong program nito. Isasaksak ko na yung power supply sa AC. Ayan, gumana na. Kung mapapansin niyo, meron siyang, zoom in natin, 12.9. Nakailaw siya, ibig sabihin nakakonect. At ito rin, nakailaw itong indicator light. Ayan, indicator light. At umiikot yung fan, PC fan. Ayan, umiikot yung PC fan. Ang voltahe niya ay 12.9. Ito ay, yan yung pumapasok na voltahe, 12.9 galing dito. Pag iseset natin yan sa low voltage disconnect, ang nakaset, sinet ko dyan ay 12.2. Yan na madidisconnect siya pagka yung baterya ay umabot sa 12.2, mapuputol na yung linya o yung mawawala na ng supply ng power papunta sa mga gumaganang ito, mga load. Pagkatapos yung kanyang reconnect ay 0.5. Ayan, madali lang naman yan, plus lang naman yung reconnect 5.5, tapos yung disconnect ay 0.2, 12.2. Pagpa-plusin mo lang yung 12.2 plus 0.5, 12.7. Ganun siya yung reconnect niya. Paano ba setting nung disconnect nito? Pag pinindot mo siya ng 2 beses na magkasunod, 1, 2, magbiblink yung point. Ayan, bumalik sa dati pagka hindi mo pinabayaan medyo matagal. Ayan, pindutin natin ulit. Pindutin 2 beses, medyo mabilis, 1, 2, biblink. Gusto mong tumaas, 12.3, 12.4, 12.5, pero sa akin sinet ko 12.2. Ayan, 12.2, disconnect. Ayan na, bumalik na doon sa talagang voltahe na pumapasok sa kanya. Sa reconnect ay 2 pindot pa rin na mabilis, 1, 2, 0.5. Gusto mo itaas, 0.6, 0.7, bababa mo, down, itong isang buton. Ayan, ayan. Sa akin sinet ko ng 0.5 para 12.7 mare-reconnect siya. Dahil halimbawa kung ang baterya ninyo ay kadalasan ginagamit ng mga small setup,
ay yung lead acid battery. Ang DOD nun ay 12.2. Pag bumaba ka sa 12.2 na discharge siya, ay hindi magtatagal yung battery, madaling masira. Yun ang mangyayari. Kaya ito ay 12.2 ang naka-disconnect, reconnect, plus 0.5, 12.7. Ayan. Meron pang ibang kwanto, setting. Kung gusto mo itaas yung voltahe, kuminsan kasi ito yung kung meron kang voltmeter doon sa battery na sa input, ay iba ang sinasabi nito doon sa actual na meron kang voltmeter doon sa battery. Pwede mo siyang i-adjust. Kung pipinutin mo lang ng matagal, mga 3 seconds, huwag mong bibitawan, 1, 2, 3 bitaw, magbi-blink. Pwede mo siyang iset sa mataas na o mababa, depende, isunod mo doon sa actual na kuha ng battery. Yan, babalik siya pagka hindi mo napindot. Tapos meron pa itong yung tinatawag na delay. May delay time pa to. Ito, yung down button, pindutin mo ng 3 seconds, matagal. 1, 2, 3. Ayun, may nagbi-blink yung point. Ang delay button nito ay dito 1, yung 1 na yan ay 30 seconds, pagka 2, 1 minuto at 30 segundos. Yon, pero hindi ko naman ginagamit yon, kaya ang ginagawa ko, naka-zero lang siya, hindi ko na ginagamit yung delay button, naka-zero lang. Ayan, yun lang pindutan to, dalawa lang, up down, yun lang naman ang kung magseset ka, ganun siya. Ngayon ay subukan natin kung madi-disconnect nga siya sa 12.2. i-adjust ko dun sa aking power supply, ibababa natin ang kanyang voltahe. Kailangan ma-disconnect. Ayun, na-disconnect ng 12.2 at namatay yung ilaw, namatay din yung LED indicator dito, at namatay din yung fan. Halimbawa nagcha-charge yung battery, nakapuno na, umabot na sa 12.7. halimbawa nagkakarga, umaandar, halimbawa sa ayan, pagdating ng 12.7 aandar ulit yan. Ganun lang siya, umandar, umilaw din yung LED indicator. Ganun lang. Ito ang trabaho nito, switch lang ito, yung relay. Ulitin natin, 12.2 disconnect, 12.7 reconnect. Ayan, ganun lang kasimple yung connection nitong low voltage disconnect para hindi masira ang inyong baterya.